Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, talagang marami ang maililigaw kung ang tao ay hindi makakaunawa ng mga kasulatan. Sapagkat po ang ating babasahin ngayon ay isang bagay na magbibigay po sa atin ng pangunawang espiritual. Ngayon, basahin po natin ang ganitong komento na kung saan ay namamali sila sa pangunawa sa mga binabasa nila. Ngayon, nagbigay po siya ng talata. Ang kanyang pagkaunawa dito sa Ecclesiastes 7:20, basahin natin. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Meaning, dito sa kanyang ibinigay na talata, ang kaisipan niya, wala daw matuwid. Ibig sabihin, lahat ng tao makasalanan. Walang gumagawa ng mabuti. Kaya sila nagkakasala. Ganun ang kanilang pangunawa. Pero sa talatang ito na ating babasahin, ay isang bagay na sinalita ito ni Haring Solomon. Sulat ito ni Haring Solomon. Kaya maintindihan natin itong kanyang mga sulat, maintindihan natin ito'y kanyang pananaw. Ngayon, alamin natin bakit pananaw ito ni Haring Solomon sa kanyang mga sulat. Puntahan po natin at basahin natin. Iisa-isahin po natin para magkaroon lang po tayo ng pangunawa. So, puntahan po natin sa version po ng ang dating Biblia. Kasi ito po yung binanggit sa kanyang komento. Sabi dito sa komentong ito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang pangunawa ng mga karamihan dahil may unang nangaral, iyon din ang pagkaintindi ng nangangaral. Kaya lahat ng nakinig sa kanya, ganun din ang pangunawa. Nagit po ba ninyo? Kasi dapat ito, kapag talatalaang ang inyong binasa, ay ganun nga ang magiging suman yan. Ang magiging interpretasyon, ang kaunawaan. Pero hindi dapat ganun. Ang talatang iyan, pangungusap na yan, isinulat yan ni Haring Solomon. Iyan ay opinion ni Haring Solomon. O ngayon, bakit opinion? Bakit? Ito ho. Itutuloy natin sa verse 21. Para malaman natin, opinion yan ng isang tao ni Haring Solomon sapagkat po si Haring Solomon ay isang taong binigyan ng karunungan ng Panginoon Diyos. Subalit sa kanyang karunungan ay may natuklasan pa rin ho siya. Anong natuklasan niya sa kanyang sarili? Ituloy natin ang pagbabasa sa verse 21. Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin. Kung iintindihan natin, ano ba yung sinasabi dito? Huwag daw makinig sa lahat ng mga salita na sinalita. Naunawaan po ba ninyo? Ibig sabihin, kung sinalita yan at sinalita na mula sa tao, itong verse 20, huwag tayo makikinig kasi salita pala yan ng tao. Hindi ang salita ng Panginoon yung pangunawa. Ang pangunawa natin, ang tao po'y ginawa ng Diyos na maging mabuti. Hindi para maging masama. Balikan natin itong 21. Dapat nating maintindihan, lumipat tayo ng ibang salin. Basahin natin sa isang salin, ano ba ang pagkaunawa? Dito babasahin natin para maintindihan ninyo. Huwag mong pakinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. Yung po yun. Itong verse 20, salita yan ng tao. Yung unawa dyan, unawa ng tao. Na ang sinasabi ng lahat ng kaisipan ng tao, lahat ng gumagawa ng mabuti tapos nagkakasala din sila. Hindi po ganun. Kasi napag-aralan po natin, katulad ni Job, gumagawa ng mabuti yan, hindi yan nagkakasala. Di ba? Puntahan natin yung Job chapter 1 verse 1. Anong sinasabi po dito para maintindihan natin? Kasi po hindi naintindihan ng mga tao, yung mga daw gumagawa ng mabuti nagkakasala. Samantalang si Job hindi yan nagkakasala. Puntahan natin ito at basahin natin. Job 1:1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Matuwid siya, walang kapintasan ang pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Malinaw po. Lahat po ng taong matuwid, namumuhay, umiiwas yan sa kasamaan. Ibig sabihin, hindi yan nagkakasala. Kasi ang taong walang kapintasan ng pamumuhay, makikita natin sa kanyang ginagawa. Kaya hindi yan nagkakasala. Malinaw po diyan. Ang nagsasalita dito, Panginoon. Puntahan natin yung verse 8 para maintindihan natin na mismo ang Panginoon ang nagpapatunay o nagpapatotoo kay Job po ay isang taong tapat. Basahin natin.
Dito po sa aklat na Job, Kabanata 1, talata 8, sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo, matuwid siya at malinis ang pamumuhay, may takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Nakita po ba ninyo? Kita ng Panginoon ang puso ni Job. Bakit? Kaya nga siya umiiwas sa kasamaan kasi alam po ni Job na ikapapahamak niya yun. Kaya umiiwas siya sa kasamaan. At the same time, kaya matuwid ang kanyang pamumuhay o malinis dahil may takot siya sa Panginoon. Alam niya kung paano parurusahan ang tao kung lalabag ka sa kanyang mga utos. Di ba't malinaw? Ngayon, hindi ito napagkaintindihan ng mga taong nagbabasa. Ito po'y opinion lang ni Haring Solomon. Kaya ibinigay ang kanyang talata na para maintindihan natin ngayon. Para maintindihan, baka naman magkaroon sila ng maling interpretation na naman. Hindi, salita yan ng Panginoon. O, titingnan natin kung salita yan ng Panginoon. Basahin niyo ng buo. Sinasalaysay ni Haring Solomon kasi yung aklat ng Ecclesiastes sa ibang translation, iyan po yung mangangaral. Si Haring Solomon ay isang mangangaral, manunulat din po siya. Kaya isinulat niya yan. Iyan ay mula sa kanyang idea, sa kanyang natuklasan. O, alamin natin ha, para malaman mo, kaisipan niya ni Haring Solomon. Kaya ang sinasabi po dito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Sa ibang salin, ito pa, wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya ang unawa ninyo ay kahit mabuti yan, nagkakasala pa rin yan. Hindi ganon. Kasi ganon ang inyong kaisipan, katulad po ng kaisipan na ito na mga nagtatanong. Kaya po, kinokontra yung katotohanan. O ngayon, balikan po natin ito para maintindihan natin. Kaya po, pag tayo magbabasa ng kasulatan, basahan nyo ang buong passage. Ano ho? Para maintindihan. Ngayon, maintindihan natin, basahin natin ang buo. Punta tayo sa verse 21. Huwag mong pakinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. Malinaw po. Yan po'y mga salita ng tao. O, nakita po ba ninyo? Kasi nga, may nabasa tayo kanina na si Job, matuwid siya, lumalayo sa kasamaan. Ibig sabihin matuwid siya, hindi yan nagkakasala. Pero dito, ang kaisipan natin, o ninyo, no, ayoko maging kaisipan ninyo. Kasi nga po, itinutuwid ko na nga kayo, itong pananalitang ito, idea yan ni Haring Solomon. Para ipakita na ganito ang kaisipan ng mga tao. Kaya sinasabi ni Haring Solomon sa verse 21, huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. At baka mismong alipin mo ang marinig mong nagsasalita laban sa iyo. Ituloy pa natin. Dahil alam mo sa sarili mo na marami ka ring pinagsalitaan ng masama. O, di ba? Kaya sa tao po yun. Yung pananalitang iyan. Ngayon, ang kaisipan ng mga tao ay wala tayong magagawa kung ang magtutuwid lang po doon yung mga aral at turo ni Kristo. Kaya kung hindi nyo uunawain ito, maging si Haring Solomon nga nagkakasala yan sa Panginoon. O, di ba? Nagalit ang Panginoon kay Haring Solomon. O, basahin muna natin para maintindihan bago natin ituloy ito ha. I-discuss ko ng ayos to. Para ipakita ko lang sa inyo, si Haring Solomon ay pinagalitan ng Panginoon sa kanyang ginawa. Lumabag yan sa utos ng Panginoon. O, puntahan natin. Basahin natin dito sa unang hari, 11:1. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon, bukod pa sa anak ng paraon. May mga asawa pa siyang Moabita, Amonita, Edomita, Sidoneo at Heteo. Ituloy natin ang pagbabasa. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil mahihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. Ulitin ko ha. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil mahihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. Si Solomon matigas ang ulo. Pinagsabihan na ng Panginoon na huwag mag-aasawa mula sa mga bansang iyon. Yung nabanggit natin kanina. O balikan natin yung verse 1. Yan, mga bansang iyan.
Moabita, Amonita, Edomita, Sidoneo at Heteo. Ano nangyari kay Solomon dito sa verse 2? Ito nga po yung bilin ng Panginoon na huwag mag-aasawa ang mga Israelita. Ngayon, si Haring Solomon, anong ginawa niya? Ito ang kanyang ginawa. Ilan ba naging asawa niya? Ituloy natin sa verse 3. May 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa. At may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Nakita po ba ninyo? Yung mga asawa ni Solomon ang nagpalayo sa Diyos. Iyan ang nangyari, hindi niya pinakinggan ang bilin ng Panginoon. Dito sa verse 2, pinagbibilinan si Haring Solomon, pinagbilinan ng Panginoon si Haring Solomon na huwag mag-asawa ang mga Israelita sa mga bansang iyon. Malinaw po ba? Anong ginawa ni Solomon? Yan po, sobra-sobra pa ang kanyang pinagagawa. Ano nangyari sa kanya? Sa verse 4. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos. Hindi tulad ng ama niyang si David. Nakita po ba ninyo? Hindi naging maganda ang relasyon ni Haring Solomon. Bagamat siya'y binigyan ng karunungan sa mga bagay na sa pagiging hari niya, di ba? Binigyan siya ng maraming kayamanan, pero inabuso yung ibinigay ng Panginoon sa kanya. O malinaw po ba? So balik tayo sa ating pag-aaral. Kaya itong kanyang mga sulat dito sa Ecclesiastes o mangangaral, siya ang may sulat nito. Naiintindihan ba ninyo? O ngayon, ituloy natin mga hindi nakakaunawa. O kaibigan, sana maunawaan mo ito. Kasi ang unawa ninyo, kahit pala mabuti, pwedeng magkasala. Malinaw na nga po, lahat ng mga matuwid, mabubuting tao, hindi yan nagkakasala kasi umiiwas sa kasamaan. Katulad ni Job, ni Noe, o lahat ng nabanggit natin doon sa huling upload. Yung mga taong hindi po napakinggan yung mga dati nating napapag-aralan patungkol doon sa mga mabubuting tao, ilalagay ko po dito sa description inyong puntahan para hindi tayo magkaroon uli ng discussion para diyan. Ano po? Ngayon, magpatuloy tayo sa pag-aaral na ito. Kasi nga po, yung mga taong ganito, ang kaisipan, lahat daw ng tao makasalanan. Pinangungunahan ng Panginoon. Kaya itong ating binabasa, yan ay opinion ni Haring Solomon. Bakit opinion? Kaya nga ito'y sulat niya, ito yung natuklasan niya sa kanyang sarili. Tuloy natin. Kaya nga sinasabi niya, huwag ka rin namang makikinig sa lahat ng mga salita na sinasabi ng mga tao. Di ba? Baka marinig mong sinumpa ka na, baka marinig mong sinusumpa ka na ng iyong alipin. Sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso na sinumpa mo rin ang iba. Sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso na sinumpa mo rin ang iba. Lahat ng ito ay sinubukan ko. Sa karunungan, aking sinabi, ako'y magiging matalino, ngunit iyon ay malayo sa akin. Nakita po ba ninyo? Si Haring Solomon ang sasabi niyan. Basahin natin sa isang salin. Sinubukan kong intindihin ang lahat ng nangyayari rito sa mundo sa pamamagitan ng aking karunungan. O tingnan po ninyo. Si Haring Solomon pala nagsasalita dito. Sinabi niya, lahat na nangyayari rito sa mundo sa pamamagitan ng aking karunungan. Akala ko'y maintindihan ko, pero hindi pala. O nakita po ba ninyo? Isang taong binigyan ng karunungan ng mula sa Diyos si Solomon, pero noong natuklasan niya, dahil nga hindi na siya sumusunod sa Panginoon. Pinagbilinan na siya na huwag mag-aasawa sa mga ibang bansa, tulad na nabanggit natin kanina, ay iyan po ang nangyari sa kanya. Meaning, dito sa kanyang mga sulat, ipinapakita sa atin, tayong mga nagbabasa, unawain natin. Na porket nakasulat diyan, salita ba yan ng Panginoon? Yun ang sinasabi ng iba diyan. Katulad nito ng komento, mamaya papakita ko yung sinabi niya na yun daw lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Panginoon. Kinasihan. Pero hindi lahat ng sulat ay, o yung sinasabi doon ay salita ng Panginoon. Nakita ba niya? Katulad yung ating binabasa, salita yan ni Haring Solomon. Yan po, kaya ako nagbabasa ng iba't ibang salin para maintindihan naman natin.
Ibig sabihin, hindi nanggagaling sa aking kaisipan ang itinuturo. Binabasa na nga natin at iniintindi at inuunawa sa mga taong walang pangunawa tulad ng mga ito. Bakit sila walang pangunawa? Kasi tinututulan yung katotohanan. Ngayon, ituloy pa natin ang pagbabasa para maintindihan natin. Ulitin natin ito, maging si Haring Solomon hindi na makaunawa. May karunungan yan ha, sabi dito, ulitin natin. Sinubukan kong intindihin ang lahat ng nangyayari rito sa mundo sa pamagitan ng aking karunungan. Di ba't ang sabi ng salita ng Panginoon, ito, para maintindihan ninyo, salita ito ng Panginoon, pupuntahan natin, huwag kang magtiwala sa iyong sariling karunungan. Paano natin mapupuntahan yun, di ba? Kawikaan chapter 3 verse 5 para maintindihan ninyo. Kawikaan 3:5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa isang salin, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Yan. Nakita po ba ninyo? Ito ay isang bagay na aral na mula sa Panginoon. Kaya dapat tayo tumiwala, magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Huwag manalig sa sariling kaunawaan. Sa ibang salin pa, ano ba ang maintindihan natin? Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Nakita po ninyo? Yung pangunawa ni Solomon ay ito, balikan natin para maintindihan po ninyo. No? Lahat ng ito ay sinubukan ko sa karunungan. Aking sinabi, ako'y magiging matalino, ngunit iyon ay malayo sa akin. O, sa ibang salin. Nageget ba ninyo mga kapatid? Sinubukan kong intindihin ang lahat na nangyayari rito sa mundo sa pamagitan ng aking karunungan. Akala ko yun. Akala ni Haring Solomon. Maintindihan ko, pero hindi pala. O yan. Kaya dapat maintindihan ninyo itong verse 20 ito. Wala ni isa rito sa mundo. O, nakita po ninyo, wala ni isa rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ay pala'y si Haring Solomon, kahit pala siya'y hari, napakatalino, napakayaman, ay naging mangmang sa harapan ng Diyos kasi yung mga taong hindi nga talaga susunod sa Panginoon, mapapariwara. Katulad ni Haring Solomon, ano nangyari sa kanya? Di ba't nagalit ang Panginoon sa kanya? Mamaya babasahin ko pa sa inyo ano yung matinding galit ng Panginoon kay Haring Solomon. Mamaya ituloy lang natin ito. Ano? Ngayon, putuli po tayo sa verse 24 para maintindihan natin. Ano? Hindi ko kayang intindihin ang mga nangyayari dahil mahirap talagang maintindihan at walang sinuman ang nakakaintindi nito. O, tingnan niyo po. Maging si Haring Solomon, napakatalino na niya nung panahon niya. Pero pati siya, hindi pa rin pala nakakaintindi. Bakit? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Lahat ng tao, kung susunod ka sa Panginoon, makakaintindi ka. Pero kung ikaw ay lalabag na at susuway sa kanyang mga utos, tatanggalin yung karunungan na mula sa iyo. Kaya si Haring Solomon, yun nangyari. Kasi nga po, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-aasawa sa hindi mo kalahi. Katulad ni Haring Solomon, no, pumatol sa mga hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Kaya siya, napasamba na rin sa hindi tunay na Diyos. Malinaw po ba? Magpatuloy pa tayo sa pagbabasa. Sa verse 25, pero patuloy akong nag-aaral at nag-uusisa para makamit ko ang karunungan at masagot ang aking mga katanungan. At para malaman ko kung gaano kahangal ang taong gumagawa ng masama at kung gaano kasama ang isipan ng taong gumagawa ng kahangalan. Naintindihan niyo po ba ang ibig sabihin po dito sa talatang ito? Kaya nga, napakaganda ng gumagawa ka ng mabuti. Iba ang kalalagay ng gumagawa ng masama, kahangalan pala yun. Pero yung gumagawa ng mabuti, katulad ni Job, ni Noe, nalulugod ang Diyos sa kanila. Malinaw po ba? Ituloy pa natin ang pinagsasabi ni Haring Solomon sa kanyang mga sulat. Napag-alaman kong, nakakita po ba ninyo? Napag-alaman ni Haring Solomon. Ulitin natin. Napag-alaman kong ang babaeng nanunukso ay mas mapait kaysa kamatayan. Ang pag-ibig niya ay parang bitag at ang mga kamay niya ay yumayakap sa iyo ay parang kadena. Ang taong nakalulugod sa Diyos ay makakatakas sa Kanya.
pero ang taong masama ay mabibitag niya. Nakita po ba ninyo? Kaya huwag po tayong gagaya sa taong walang pangunawa sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, ganyan ang nangyari sa kanya. Nabihag siya ng mga babae na kanyang inibig. Kaya sinasabi niya dito sa kanyang mga sulat, nakita ba ninyo? Sulat yan ni Haring Solomon. Ipinaparating sa mga tao ang nangyari. Maaring bago siya mamatay na isulat niya ito. Kasi tumanda na siya doon sa panahon na sa kanyang katandaan, doon pa siya nagkasala sa Panginoon. Bakit? Bakit siya nagkasala? Kasi nga, wag ngang papatol. Binili na ng Panginoon na huwag mag-aasawa, ginawa pa rin niya. Sinuway niya yung utos ng Panginoon. Kaya yan ang naranasan niya. Kaya isinasalaysay ni Haring Solomon. Ulitin natin ang sabi ni Haring Solomon sa kanyang mga sulat, na pag-alaman kong ang babaeng nanunukso ay mas mapait kaysa kamatayan. Yan ang sabi ni Haring Solomon. Ang pag-ibig niya ay parang bitag at ang mga kamay niya na yumayakap sa iyo ay parang kadena. Ang taong nalulugod sa Diyos, ito naman ang kagandahan. Ang taong nalulugod sa Diyos ay makakatakas sa Kanya. Nakita po ninyo? Makakatakas ka sa babaeng nanunukso. Si Haring Solomon, hindi nakatakas. Kaya tayo binibigyan ng chance na makatakas sa ganyang sitwasyon. Nakita po ba ninyo? Si Haring Solomon hindi nakatakas. Bakit? Ayun. Dahil sa kanyang katandaan, pati siya ay napasamba sa hindi tunay na Diyos. At doon nagalit ang Panginoon sa kanya, di ba? Tingnan po ninyo, ituloy natin yung huling pangungusap. Pero ang taong masama ay mabibitag niya. Nakita po ba ninyo? Kaya kailangan natin maging mabuti para makaiwas tayo sa bitag ng kasamaan. Kaya nga, sinasabi dito sa verse 20, balikan natin, tunay na walang matuwid. Talagang walang matuwid kung ikaw ay gagawa ng kasamaan. Kaya yung pangusap na yan, ingatan ninyo na hindi ganun ang maging attitude ng mga nangangaral at nagtuturo. Sasabihin na wala daw matuwid. Wala ngang matuwid kung patuloy ka gumagawa ng masama. Kaya ikaw, kaibigan, itinutuwid ko sa pamagitan ng kasulatan. Basahin mo ng buo, maiintindihan ninyo. Ito, binabaybay ko na. Nasa na tayo? Nasa verse 25. Ano po? Punta natin yung verse 25. Balikan natin ito. Ibinilang ko ang aking isip upang alamin. Sa isang salin para maganda yung ating binabasa. Pero patuloy akong nag-aaral at nag-uusisa para makamit ko ang karunungan at masagot ang aking mga katanungan at para malaman ko kung gaano kahangal ang taong gumagawa ng masama at kung gaano kasama ang isipan ng taong gumagawa ng kahangalan. Nakita po ba ninyo? Matindi itong pananalitang ito. Kaya kailangan makaiwas tayo sa mga bagay niyan. Gumawa na tayo ng mabuti. Kaya kung sinasabi niyo, wala namang gumagawa ng mabuti. Kahit gumawa ka ng mabuti, magkakasala ka pa rin. Hindi po ganun. Maling kaisipan yun. Kaya yung mga ganang kaisipan, katulad ni Haring Solomon yan. Ano nangyari? Nagalit ang Panginoon kay Haring Solomon. Ituloy natin ang pagbabasa. Maintindihan natin ang kabuuan ng passage na ito kung talagang patuloy tayong magbabasa at uunawain natin. Tandaan po ninyo, ito ay sulat ni Haring Solomon. Patuloy natin basahin ang sulat ni Haring Solomon sa 26, na pag-alaman kong ang babaeng nanunukso ay mas mapait kaysa kamatayan. Ang pag-ibig niya ay parang bitag at ang mga kamay niya na yumayakap sa iyo ay parang kadena. Ang taong nakalulugod sa Diyos ay makakatakas sa Kanya, pero ang taong masama ay mabibitag niya. Yan, inulit kong basahin para maintindihan lang ninyo. Magpatuloy pa tayo sa pagbabasa. 27, sinasabi ko, bilang isang mangangaral, yan. Si Haring Solomon po nagsasalita dyan, ha? Sinasabi ko, bilang isang mangangaral, iniisip kong mabuti ang bawat bagay sa paghahanap ko ng kasagutan sa aking mga katanungan. Pero hindi ko pa rin natagpuan ang mga kasagutan. Ngunit ito ang aking natuklasan. Sa 1,000 lalaki, isa lang ang matuwid. Pero sa 1,000 babae, wala ni isang matuwid. Ano ibig sabihin din yan? Kino-compare po, yung matuwid po ay meron po kahit isa. Marami naman tayong natuklusan. Hindi lang isa. Kasi kung ililiteral natin yan, kawawa naman ang mga babae sa panahon natin ngayon.
At sa dami-daming lalaki, iisa laang? Hindi po ganoon ang dapat nating malaman. Kino-compare lang ni Haring Solomon sa mga bagay na yan. Ano ha? Ngayon, ituloy natin para mas maintindihan natin. Kasi kung unawain mo literal yan, ay mahirap talagang unawain. Magkaroon tayo ng pangunawa sa mga binabasa natin. Magpatuloy tayo sa ating binabasa. 7:29. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Yung pala naman. Tayo po'y pala'y ginawa ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na matuwid. Pero nasa tao pala kung siya'y magiging masama. Kasi nag-iisip siya ng maraming paraan. Kapag ganyan pala ang kaisipan mo, naghahanap ng maraming paraan, katulad nito, no? Anong kaisipan niya? Hindi yan kaisipan na mula sa Panginoon, hindi niya iniintindi, yan pala'y sulat ni Haring Solomon para maipaunawa sa atin. Nang sa ganon, hindi rin magalit ang Panginoon sa atin. Kung ang Panginoon nagalit nga kay Haring Solomon, kaibigan, kaya yung mga binabasa natin diyan, paalaala ito ni Haring Solomon para hindi tayo mapagaya sa kanya. O kaibigan, balikan natin itong talatang ito. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko, ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Yun, nalaman na niya na matuwid ang tao. Pero si Haring Solomon, yung kanyang pagsuway sa Panginoon, yun ang dahilan kung bakit nagalit ang Panginoon kay Haring Solomon. Ito, balikan natin yung katanungan ito. Paano ba nagalit ang Panginoon kay Haring Solomon? Balikan natin yon. Ito po, basahin po natin sa unang Hari 11:9. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya na 2 beses. Nakita po ba ninyo? Iyan po, nagalit na ang Panginoon kay Solomon. Si Solomon na po ang tumalikod. Sabi po diyan, nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon. Nakita po ba ninyo? Tinalikuran ni Haring Solomon ang Panginoon. Hindi na siya sumunod. Kaya itong verse 20, naiintindihan po ba ninyo ang kahulugan nito? Tunay na walang matuwid sa lupa. Kaya siya, hindi siya naging matuwid. Kasi tumalikod siya sa Panginoon. Kaya ang sinasabi po dito, do sa last verse, yan po. Tingnan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagbalak sila ng maraming paraan. Nakita po ba ninyo? Yan. Yan ang ibig sabihin diyan sa chapter 7 sa kanyang mga sulat. Sulat pala yan ni Haring Solomon. Naiintindihan po ba ninyo? Mga kapatid, mga kaibigan. Kaya itong mga ganitong nagko-comment sa atin, hindi yan talaga makakaintindi at makakaunawa. Patuloy silang kukontra sa katotohanan at sila ang mapapahamak. Kay buti naman ng Panginoon kasi sinasabi ko na ang katotohanan, hindi pa rin naiintindihan nila. Pero sila nga rin ang magbibigay ng kapahamakan sa kanilang kaluluwa. Kasi hindi nila inuunawa ang kasulatan. Akala nga nila lahat nakasulat, salita ng Panginoon. Kaya nga nakasulat yan, isinasalaysay ni Haring Solomon ang mangyayari sa tao kung hindi ka magpapakabuti. Gagaya ka pa kay Haring Solomon, sumuway sa Panginoon. Nung siya'y sumuway, ano nangyari sa kanya? Yan po. Siya na mismo ang tumalikod sa Panginoon, si Haring Solomon. Kasi nga, bakit? Napakadami niyang naging asawa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano pa ang ginawa pa niya? Dahil sa pagsuway niya sa Panginoon? Kung babalikan mo lang yung verse 8, ito ang pinagagawa niya. Anong ginawa ni Solomon? Na ayaw na sasawayin ang Panginoon. Kasi ang ginawa ni Haring Solomon ay ito, nagpagawa rin siya ng simbahan ng mga Diyos-Diyusan. Iyan po ang nangyari. Kaya ngayon, ang dami ngayong simbahan na maraming Diyos-Diyusan na nagtayuan ngayon. Nakita po ba ninyo? Nagpagawa si Solomon. Anong pinagawa ni Solomon? Yan, mga simbahan ng mga Diyos-Diyusan ng lahat ng asawa niyang dayuhan at doon sila nagsusunog ng mga insenso at naghahandog para sa mga Diyos-Diyusan nila. Malinaw po ba? Kaya kaibigan, nagkakamali ka sa iyong pangunawa sa talatang ito. Napakalinaw ng ating discussion ngayon. Hindi para kita pagalitan, hinahango ko po ang mga kaluluwa ng mga maling unawa sa talatang ito.
At marami ang nadaya sa nangaral patungkol diyan. At ngayon lang siguro ninyo na narinig ang mga bagay na ito. Kasi po, kung wala tayong wisdom from God, makikiisa pa ako sa inyo na hindi nakakaunawa. No way. Kasi nga po, dala na ako sa mga pastor na nagtuturo ng kasinungalingan. Wala na sa katotohanan. Kaya nga po ako naggawa ng channel na ito dahil ayokong mapahamak ang kaluluwa ko at lahat ng mga tao na kung saan ay susunod sa maling aral. Kaya yung aral at turo ni Kristo lamang ang ating susundin at pakikinggan, at kung gusto mong mangaral, ang ipangaral mo yung aral at turo ni Kristo. Tinawag yan pero hindi pa rin naging tapat sa Panginoon. Sumuway pa rin sa Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Yan. Nagalit ang Panginoon sa kanya. Yan balikan natin. Nagalit ang Panginoon kay Solomon. Bakit? Dahil tinalikuran niya ang Panginoon. Kasi nga, mas priority niya yung kanyang mga asawa. Nagpagawa ng mga simbahan. Di ba? Yung sa verse 8. Yan Pinagawaan pa nga ng simbahan ng mga Diyos-Diyosan. Galit na galit ang Panginoon na ang mga tao isasamba sa mga Diyos-Diyusan. Hanggang sa panahon natin ngayon, lagana pa ang ganyang pagtatayo ng mga simbahan na kung saan ay naglalagay ng mga Diyos-Diyusan sa kanilang loob ng simbahan. Ayan na po. Kaya yung mga tao po na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, makakasama kayo sa parusa ng Diyos. Kaya ngayon pa lang narinig nyo ito, umiwas na po kayo na sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Si Solomon nga, kaganda-ganda ng kanyang buhay, hari. Nasa kanya ang kayamanan, karangyaan, karunungan, pero yun, nawala yun sa kanya. Kasi nga, pag binabalaan ka, sumunod tayo. Katulad ni Haring Solomon, binalaan na siya. Di ba? Pinagbilinan na siya na huwag gawin yun. Puntahan natin yung verse 10. Kasi binasa natin nung 9. Nagalit po ang Panginoon kay Solomon. Ito po yung verse 10 na kung saan ay maintindihan natin. Sabi ng Panginoon, kahit binalaan na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, hindi pa rin sumunod si Solomon sa kanya. Yan po. Hindi pa rin sumunod sa Panginoon si Haring Solomon. Kahit binabalaan na, di ba? Binibigyan na ng warning si Haring Solomon. Di ba? Nakita po ba ninyo? Iyan yun. Buti na lang na isulat niya yung aklat ng Ecclesiastes para maintindihan natin. Tama po ba? Ngayon, ituloy natin sa verse 11. Mas maganda pa ito. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, magbasa-basa, hindi pa tala-talata para maintindihan natin. Tuloy natin ang verse 11. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko, tandaan po ninyo hindi sinusunod ni Haring Solomon yung kasunduan at mga utos ng Panginoon. Ano sabi? Kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Nakita po ba ninyo? Iyan ang isang bagay na pwedeng bawiin ng Panginoon. Kukunin. Ibig sabihin, lahat ng bagay na meron siya, yun po ibig sabihin yan. Kaya mamamatay siya, malungkot. Ang tanong, ligtas ba siya o hindi? Ang Diyos na po ang bahala doon. Wala tayong pakialam. Hindi tayo pwedeng humatol. Kasi lingkod din yan ng Panginoon Bahala na ho ang Panginoon pagdating ng paghuhukom. Doon natin naman malalaman ang lahat ng mga bagay. Kaya nga tayo, warning ito para sa atin. Kung ano nangyari sa kanyang mga lingkod na hindi susunod, maaaring talagang mapapahamak ang kaluluwa pag hindi ka marunong sumunod. Ito para idagdag ko lang po, para maintindihan natin. Yung binasa natin sa aklat ng mga ngaral, ito ang sabi dito sa Unang Hari 11:41. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Solomon at ang lahat ng ginawa niya at ang tungkol sa kanyang karunungan ay nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Yan. Nakita ba ninyo? Kaya yung aklat ng mga ngaral dito sa 720, yan. Para maintindihan po ninyo, sulat yan ni Haring Solomon. Paaring binapayuhan tayo na kung saan ay gumawa tayo ng mabuti. Kaya yung mga hindi gumagawa ng mabuti, patuloy sila sa pagkakasala. Pero yung taong gagawa ng mabuti, patuloy na lulugod ang Diyos at pagpapalain. Ano po? Kaya nakita naman natin yung mga taong gumagawa ng mabuti, lumalayo sa kasamaan, katulad ni Job, ni Noe, hindi po sila madadamay sa parusa ng Diyos. Kaya salamat po kung kayo nakaunawa. Itong talatang ito ay sulat pala ni Haring Solomon.
na binibigyan tayo ng kaunawaan kung ano ang mangyayari sa taong masama. Kasi po, bakit siya gumagawa ng masama? Tandaan po natin, itong verse 21, ginawa po talaga tayo ng Diyos na matuwid. Yan po, tingnan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan. Nakita po niyo? Ito lamang ang natagpuan ni Solomon. Maaari mo siya ay mamamatay na. Na ginawa ng matuwid ang Diyos ang tao. Ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Yan, katulad ni Solomon, gumawa ng maraming pamaraan. Akala nga niya makakabuti yun sa kanya, hindi pala. Malinaw po ba? Iyan po ang malinaw. Iyan ang ating conclusion na kung saan ay maunawaan natin itong 7:20 na binasa natin. Kaya kaibigan, nasa sa iyo pa rin ang desisyon kung uunawain mo o hindi at patuloy kang kokontra sa katotohanan, wala na akong magagawa. Dito, hindi kita inaway, kundi may pag-ibig at pagmamahal sa iyong kaluluwa kung hindi mo pa rin maunawaan ang mga talatang iyan na iyong ibinibigay. Okay? So may meron ka pang mga ibang mga talata, i-discuss ko rin yan. Ano? At hindi natin talaga pwedeng pagsama-samahin, kundi ating pagbubukod-bukurin para maidetalye po yung ating mga content na kung saan ay maturuan tayo ng tamang aral ni Kristo. Okay pa ba yun? Salamat kaibigan sa iyong tanong. Sana naiparating ito sa iyo ng maayos yung ating napag-aralan diyan sa iyong ibinigay na talata. So malinaw na po yun. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Please subscribe po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. God bless you po sa inyo lahat.